Ano nga ba ang mga requirements ni YouTube bago tayo ma-monetize, bago kumita yung ating channel? Una guys, kailangan ma-reach muna natin ang 1,000 subscriber. Huwag tayo maniwala sa mga sabi-sabi na kumikita ang YouTube channel natin kahit hindi natin nare-reach yung requirements ni YouTube. Hindi po totoo yung guys. Kahit maliit man yung subscribers mo, basta na-reach mo lang yung requirements ni YouTube, sasahod ka na yan guys. Kahit maliit man yung subscribers mo, basta marami kang views, mas malaki yung kikitain mo. Nag-update na si YouTube, mayroon na siyang dinagdag na requirements na kasi may short na rin ang YouTube katulad sa mga Facebook guys na mga Reels. Hi guys! Magandang araw sa inyong lahat. This is Jam Hinyola and welcome back sa aking YouTube channel. For today's video guys, pag-uusapan natin kung ano ba talaga yung requirements ni YouTube para ma-monetize ang ating channel at saka syempre para kumita ang ating channel. Ito guys, based on my experience at gusto ko i-share sa mga small YouTuber na katulad ko, sa mga nagsisimula, sa mga hindi pa na monetize. Syempre guys, lahat naman tayo gusto kumita, lalo na dito sa YouTube. Ang dami na nating nakikitang malaki yung sahod, pero hindi naman ganun agad-agad yun guys. Syempre 'di ba, pagdaanan mo talaga kung paano sila nagsimula din. Syempre hindi rin naman tayo ganun kakilala, hindi naman ganun tayo kasikat. So pagdadaanan din talaga natin yung step by step. So, huwag tayo maniwala sa mga sabi-sabi na kumikita ang YouTube channel natin kahit hindi natin nare-reach yung requirements ni YouTube. Hindi po totoo yung guys. Kailangan pa rin talaga guys, ma-reach muna natin yung requirement ni YouTube bago kumita yung ating YouTube channel. So sisimulan na natin guys. Ano nga ba ang mga requirements ni YouTube bago tayo ma-monetize, bago kumita yung ating channel? Una guys, kailangan ma-reach muna natin ang 1,000 subscriber. Yun. Tapos guys, kailangan natin ma-reach ang 4,000 watch hour. Before kasi guys, yan ang requirements na hiningi ni YouTube. Kailangan mo lang maka 1,000 subscribers, 4,000 watch hour guys. Akala ko dati guys, yung manunood lang tayo ng mga video ng ibang mga vlogger, magkakaroon na agad tayo ng mga ganun-ganun. Hindi pala ganun. Yung video pala natin, kailangan talaga may manood sa mga video natin. Kaya dapat guys, yung mga ina-upload natin na video is may quality, yung talagang magugustuhan ng ating mga viewers. Kasi guys, hindi talaga basta-basta. Sobrang andaming proseso. Kala natin, dati ma-reach lang natin yung requirements ni YouTube. Ganun na agad, sasahod na agad tayo. Pero hindi siya ganun kadali guys. Kailangan mahaba yung pasensya natin. At saka talagang gustong-gusto natin yung ginagawa natin. For example guys, ma-reach na natin yung 1,000 subscribers at saka 4,000 watch hours. Siyempre, i-review pa yan guys ni YouTube. Akala ko dati guys, pag naka 1,000 tayo, okay na yun. Yun pala guys, siyempre i-check pa yun ni YouTube kung tao ba talaga yun or ikaw lang ang gumawa-gawa ng mga account na yun para yung 1,000 na yun na subscribers. Talagang chine-check yan ni YouTube guys. Kapag nakapasa na tayo sa kanyang mga requirements, automatic yun, mamomonetize na tayo. Pwede na tayo mag-apply ng partnership kay YouTube. So doon na yun papasok guys. Magkakaroon na tayo ng ads. So yung mga video natin guys, magkakaroon na tayo ng ads. Lalabas na yung dollar sign yun. Tapos i-on na natin yung mga dollar sign. Pag na-approve na tayo ni YouTube, doon na magsisimula na may papasok sa account natin para ma-reach natin yung $10 threshold para magkaroon tayo ng Google AdSense. So, yung mga ads na yan guys, napaka-importante talaga yun guys sa atin, yung mga ads na yan, para magkaroon tayo ng kita. So, kailangan guys, pag may nanood sa ating video, hindi siya ma-skip yun, para mas medyo malaki yung papasok sa account natin. Yung ads talaga, yung pinaka-importante guys. Kapag mayroong mga viewers din talaga guys, na hindi ma-skip yung ating ads, yun ang napakalaking tulong din talaga sa ating account guys, para medyo lumaki yung kita natin. Kahit maliit man yung subscribers mo, basta na-reach mo lang yung requirements ni YouTube, sasahod ka na yan guys. Kahit maliit man yung subscribers mo, basta marami kang views, mas malaki yung kikitain mo guys. Buti na lang guys, na monetize ako bago nag-update si YouTube at nagdagdag ng requirements. Ngayon kasi nga guys is nag-update na si YouTube, mayroon na siyang dinagdag na requirements na kasi may short na rin ang YouTube katulad sa mga Facebook guys na mga Reels. Ngayon naging 1,000 subscribers, 4,000 watch hour at saka 10 million public short views. Yun yung requirements ngayon ni YouTube bago tayo ma-monetize. Paano nga ba natin ma-reach ang 1,000 subscribers? Siyempre guys, katulad ko ng mga small YouTuber at sa mga nagsisimula, 1,000 subscribers pa lang guys, sobrang hirap na siya ma-reach, diba? Sobrang hirap na siya makuha. So ngayon, tinatawag sila na short nga, diba? Short way para makuha agad ang 1,000 subscribers. Kaya, ginawa ko dati guys, sumubok din ako mag-sub to sub, diba? Watch to watch, diba? Pinagdaanan ko din yan guys, pero
pero yun yung mga way na shortcut nga, di ba, tawag nila. Pero hindi din talaga siya okay, guys. Pero hindi ako against sa mga sub to sub, guys, ha. Hindi ako against sa mga ganun. Pero kasi nga, pinagdaanan ko din yun. Pero mahirap talaga siya, guys. Alam mo kung bakit? Na-reach mo na nga yung 1,000 subscribers na yun. Ang malungkot lang dun, guys, pag nag-upload tayo ng video, wala nang nanonood, di ba? Sobrang hirap talaga siya, guys. So, na-reach na nga natin yung 1,000 subscribers, guys. So, ngayon, ang isipin na naman natin, paano natin ma-reach ang 4,000 watch hour na yun? Syempre, sobrang hirap kasi hindi naman tayo sikat, hindi naman tayo kilala. Dito kasi sa YouTube, guys, akala natin pag na-reach na natin yung requirements ni YouTube na 1,000 subscribers, 4,000 watch hour, kikita na tayo ng malaki. Kaya hindi rin talaga maganda, guys, pag namamadali tayo parati yung gagawin natin yung mga shortcut na yan para ma-reach agad natin yung requirements. Ang magandang gagawin, guys, katulad ko na nagsisimula pa lang sa mga small YouTubers, ang key pala talaga, guys, para magustuhan tayo ng ating mga viewers is gagandahan natin ang ating mga video. Kasi, guys, hindi naman tayo sikat, hindi naman tayo kilala para pagtsatsagaan tayo panuorin nila. Kaya kailangan talaga, guys, ang gagawin na lang natin is gagandahan natin yung ating video. Yung video na may quality din talaga, guys. Kasi yun talaga yung pinaka-key dito sa YouTube na to para mas maraming manood sa atin. Mas maraming mag-subscribe sa atin. Kasi, guys, mas magugustuhan tayo ng mga tao kapag maganda yung ating video. Syempre, babalik-balikan nila tayo at papanoorin kapag nagustuhan nila yung mga ginagawa nating video. Dalawa lang naman yan, guys, kung bakit pumupunta ang mga viewers sa YouTube na to. Kasi gusto nila ng entertainment or may gusto silang malaman sa ating mga video. Ang masasabi ko lang, guys, sa mga nagsisimula pa lang at sa mga small YouTuber na katulad ko, mag-enjoy lang tayo, guys, habang gumagawa tayo ng video kasi hindi natin namamalayan monetize na tayo, 'di ba? Yun nga lang, guys, ngayon kasi is nadagdagan lang yung requirements natin ng 10 million public short views. Ayan. Ang kagandahan lang din talaga sa short video, guys, dito sa YouTube is kahit maiksi lang yung video natin, talagang kikita din talaga tayo. Meron din tayong mga nakikita dyan na mga account na short lang talaga yung ina-upload nila pero ang daming views, tapos ang daming magsusubscribe sa'yo. So, hindi mo na iisipin, guys, yung tataas ba yung subscribers mo. Hindi mo na kailangan gumawa ng napakahabang video dito sa YouTube, guys. Kasi nga mayroon na silang short video. Kapag na-monetize ka, guys, dito sa YouTube, kahit mag-upload ka lang ng everyday ng short video, talagang kikita ka na din, guys. Tingnan mo, isi-share ko sa inyo, guys, ang in-upload ko na short video. Ayan, guys, i-share ko sa inyo ang aking YouTube studio. Meron na tayong 2,150 na subscribers. Ayan, guys, yung short video na kaka-upload ko pa lang, meron na agad siya na 1,906 na views at nadagdagan ang ating subscribers. Yan, guys, ilang araw ko pa lang siya na-upload pero meron na siyang 7,000 views at saka nadagdagan ang ating subscribers. Ganun kaganda ang ginawa ni YouTube ngayon, guys, dito siya short. Hindi na masyadong mahirap ma-reach yung subscribers natin kasi gandahan lang natin yung short video na i-upload natin, guys. Talagang marami nang magsusubscribe sa atin. Hindi naman ako ganun ka-active before, guys, sa YouTube. Pero nung nagkaroon ng short, everyday nag-upload ako ng 2, 1, 3. Napakalaking tulong na rin siya, guys. Habang nag-upload ako ng short, dumadagdag din yung subscribers ko. Kaya, guys, ikaw, nagsisimula ka pa lang at bago ka pa lang dito sa YouTube. Kapag wala kang naiisip na mahabang content, mag-upload ka lang ng mga short video. Talagang kikita din talaga siya, guys. Madadagdagan pa ang inyong subscribers. Ganun din yung nangyari sa akin, guys. Kaya tumataas ng pakonti-konti yung aking subscriber dahil din sa short video. Gawin nyo din yan, guys. Try nyo. Talagang tataas yung subscribers at views nyo rin, guys. Tsaka, syempre, guys, habang gumagawa tayo, kunin muna natin, guys, yung interest natin dun sa pera na yun. Isipin na lang natin, guys, kailangan nag-i-enjoy tayo sa ginagawa natin sa paggawa ng video. Wag muna natin isipin yung pera. Wag muna natin isipin yung sahod. Kapag yun agad ang iisipin natin, guys, yung sahod, kailangan malaki yung kikitain dito sa YouTube na to. Kasi nga, guys, maraming proseso. Ngayon, kapag pera agad yung nasa isip natin, tapos hindi agad tayo mamomonetize at kikita. So, madidismaya agad tayo, guys. May tendency, hihinto na lang tayo sa pagbablog. Kaya dapat, guys, masaya tayo sa ginagawa natin sa paggawa ng video. Maganda talaga yung nag-i-enjoy tayo, guys, habang gumagawa tayo ng video. 'Di ba? Para yung mga viewers din natin, mag-i-enjoy din sila, 'di ba? Saka na natin isipin yung sahod kapag lumaki na talaga yung ating YouTube channel. Basta ang masasabi ko, guys, upload lang tayo ng upload ng ating video.
Ako kasi guys, mahilig akong humarap sa camera tapos magdadaldal, yan yung gusto ko. Kaya talagang sinubok ko tong pag-YouTube na to kasi madaldal talaga ako guys. Tsaka syempre guys, gusto ko yung mga ginagawa ko at saka yung mga pinupuntahan ko is mapapanood ko siya. Syempre maganda rin yung may ganito tayo guys para pag tumanda tayo, mapapanood natin kung ano yung mga ginagawa natin nung bata tayo, di ba? So dapat ini-enjoy natin yun guys. Wag natin i-stressin yung sarili natin kasi hindi siya maganda. For example, hindi ka pa na-monetize, chill ka lang, gawa ka lang ng gawa ng video. Syempre guys, pag na-monetize na tayo, magsisend na tayo ng ating requirements. Syempre, pag na-approve na tayo, so panibago na naman guys, is kailangan natin ma-reach yung requirements ni YouTube na $10 threshold na yan guys. Para magkaroon tayo ng Google AdSense pin. Ganito. Yan. Google AdSense pin. Isisend sa atin po guys kapag na-reach na natin ang mga requirements na hinihingi ni YouTube sa atin. Syempre guys, pag meron na tayo ng Google AdSense pin, bago natin ma-withdraw naman ang unang sahod natin, kailangan ma-reach din natin ang $100. Akala ko kasi dati guys, pag nagkaroon na tayo ng $20, mawi-withdraw na agad natin yun. Hindi pala. Meron palang requirements si YouTube. Kailangan pala ng $100 bago natin ma-withdraw yung unang sahod natin. Kaya share ko to sa inyo guys kasi yun yung pinagdaanan ko talaga. Sobrang tagal din ang pag-antay ko ng Google AdSense pin ko. Talagang nag-antay ako ng 3 buwan bago siya dumating. So yun nga guys, ang requirements ni YouTube bago tayo dito kumita sa YouTube. Wala talagang shortcut sa YouTube at kailangan ma-reach natin yung requirements na hinihingi ni YouTube bago tayo kumita. Huwag tayo maniwala dun sa mga nakikita at napapanood natin na kikita ka kaagad ng ganito. Hindi po totoo yun. Kikita lang tayo kapag na-reach natin yung requirements na hinihingi ni YouTube. Sa mga katulad ko ng mga small YouTuber at saka mga nagsisimula pa lang at saka malapit na ma-monetize, chill lang tayo guys. Gandahan lang natin ang ating video at iwasan na rin natin guys yung mga video na bawal kay YouTube para mabilis tayo ma-accept ang ating requirements para ma-monetize tayo. Iwasan din natin ma-copyright. Pero ako guys, bago ako na-monetize, meron din naman akong copyright na video before. Parang mga 3 ata. Ganon. Parang na-copyright lang ako sa music background na ginawa ko. Pero ayun, na-approve naman yung aking requirements ni YouTube. Madali lang naman siya guys. Kung may gusto kang itanong sa akin guys, comment down below. Baka matulungan kita at baka na-experience ko din yung mga pinoproblema mo sa YouTube channel mo about sa monetization, about sa requirements or sa mga hindi pa na-approve. Baka meron akong maitulong sa inyo guys. So maraming salamat sa inyo lahat. So yun lang guys, maraming salamat sa panonood at please subscribe my YouTube channel. God bless everyone. Bye bye.